Hello, animation students. So for this activity, we're going to create an animation and it's going to be two pendulums swinging. So gagawa tayo ng animation na kung saan meron dalawang pendulum na nagsiswing. Yung isa merong ease in and ease out. Yung isa naman walang ease in or ease out. Oh. So, ganun siya, no? Wala siyang, yung isang pendulum may ease in, ease out, yung isa walang ease in, ease out. Okay, so, una muna, kailangan nating gawin itong mga bagay na to, no? So, first, dito sa layer 1, ayan. So, ayan tayo, nasa layer 1 tayo ng Adobe Animate. And then, pagkatapos, pipindutin natin, we're going to press this oval tool right here. And I'm going to basically shift, no? I'm going to press the button, hold the button of the keyboard, the shift button, no? I-hold ko yung shift button para maging perfect yung ating circle. Okay? So, ganyan. And now, we can actually change the color of uh, this oval. Okay? So, what we can do here is that we can press this uh, lower box right here, it's the fill color, or rather, we can go right here. There's a color right here. Itong tinatawag na color palette. So, pwede nyo kulin yan. So, pwede nyo i-press yan. And sabihin na natin, ang gusto natin dito sa drop box na to, sa drop down menu, eh yung tinatawag na radial gradient. Okay? So, ngayon, ito nakikita mo itong mga boxes na to dito. Pwede kang mamili ng kulay dyan. Ayan, oh. Tapos ito, pwede mong ilagay dito sa gitna. Tapos pwede mong dagdagan tong box na to right here. Ito, so kung nakikita ninyo, merong nagkakaroon ng plus icon, no? Ng plus sign yung arrow tool natin, yung arrow, yung mouse. Pindutin nyo lamang yan at ilagay nyo dito. So makikita nyo, magkakaroon ng gradients itong color na to, no? Ito rin, pwede nyo ibahin yan. Ayan, ganyan. So, ganyan siya. So, ang pinili natin ay radial gradient, no? So, ganyan lang naman yung ginawa natin. Ayan. So, ganyan. So, pwede nyo pag-eksperimentohan to, no? So, ngayon, pag ginawa nyo yan, ang mangyayari kasi dyan, ah, pag pinindot mo yung bucket tool at kinulayan mo yung drawing mo, ayan, ganyan yung mangyayari. Okay? So, ganyan. So, we can actually manipulate this, no, the color of this. By pressing this gradient transform tool right here. Meron ditong free transform tool. Pwede nyong anuhin yung gradient transform tool. Pwede nyo i-press yan. You can press that gradient transform tool and then, you know, you can actually expand. You can actually rotate. Yeah, you can actually expand and so on and so forth. Ngayon, kung hindi natin gusto yung kulay nitong ginawa nating gradients na itong bola na ginawa natin, itong color combination niya, so pwede tayong bumalik dito sa palette, sa paint palette na to. So basically, ganun yung itsura niya right here, yung fill color. Maaari natin baliktarin, subukan natin baliktarin siya. So, ayan. Baka yan, pwede na siguro sa atin yan. Ah, ayan, ganyan. Sige, tingin ko mas maganda, ganyan na lang, ano? Mm, Ayan, ayan, no? So, tapos dito, medyo gawin natin. Yan, okay. And then, bucket tool natin siya. Boom. Ayan. I think mas maganda yung ganito, no? So, ganyan siya, no? So, ngayon, kung gusto mo i-reposition yung gradients niyan, pwede kang pumunta dito sa gradient transform tool. Ayan. Ganyan lang naman siya, no? Yun. Hmm? Okay, so para magmukha talaga siyang marble, no? So, ngayon, mapapansin ninyo, yung drawing natin, meron siyang stroke.
dito sa kanyang edge, no? Meron siyang stroke. So, napakapangit naman kung meron siyang ganyan, ano? Hindi realistic. So, ang ginagawa ko dyan, select ko yung selection tool right here. Select ko yung stroke and then i-delete ko. So, what we have is a fill right here. Okay? So, right here, ayan na yung bola natin. Okay? Lakihan lang natin ng konti. Medyo lakihan lang natin ng konti gamit ang ating lasso tool. Medyo nagloloko ang ating Adobe Animate mga kaibigan. So, gamit ang free transform tool. Ayan, no? Ayaw gumana ng ating free transform tool. So, kailangan natin siyang manu-manuhin. So, ayan. Kaya ganyan natin siya. Talagay lang natin siya dito sa bandang kaliwa siguro. Ayan. Tapos i-save natin to. Huwag natin kalimutang i-save. Sabihin na natin ang title nito ay, of course, yung last name ninyo, last name, first name, and pendulum. Okay? So, pendulum.fla. So, save lang natin siya ganyan. Okay? So, ayan, yan yung drawing natin ng pendulum. Okay? So, after nyan, ang pwede natin gawin is magdadagdag tayo ng string na naka-attach dyan sa pendulum natin. Ano? So, ano bang pwede natin gawin? Okay? So, pwede natin gawin, maglagay tayo ng line tool. Ito, line tool. Yan. Lagay natin siyang ganyan, pendulum. Ngayon, yung linya, select ko yan. Pwede natin siyang kapalan, no? Right here. So, meron siya dito. Stroke, no? Pagka-select mo ng line, pwede mong kapalan yan, no? Ayan, ganyan siya. At pwede natin ibahin yung kulay ng stroke na yan. Pindutin lamang tong stroke color. Gawin natin siyang blue para lang tumerno siya dun sa ating ginawa na bola. Okay. So, yan. Okay. So, yan yung ating pendulum, no? So, ayun siya. So, kinulayan natin siya, no? Basically. So, eto ngayon yung drawing natin, ano? So, ayan. Okay, so yan yung pendulum natin, no? So, pwede natin i-resize yan. Kung hindi tayo natutuwa sa kanya, yan. Siguro mga ganyan, ano? Okay. So, this is an oval tool. This is a line tool right here. So, ngayon, ang gagawin natin, pagkatapos nating magawa ang, ah, ang ating pendulum, yung ating drawing na pendulum, siguro ang gagawin natin ay i-convert na natin siya into a graphic symbol. Okay? So, what we're going to do, using the lasso tool, i-select natin siya. Okay? And then, ipipress natin yung modify, convert to symbol. Okay? Ngayon, ito ang gusto kong iparating sa inyo, no? So, tignan nyo mabuti itong convert to symbol. Lalagyan natin siya ng pangalang pendulum. Ito, marami nagkakamali na estudyante rito. Dito sa type, yung graphic, no? Hindi nyo pipindutin yung movie clip. Sa halip, graphic yung pipindutin ninyo. Yan, graphic. At ang registration natin, nakapindot yung nasa gitna. Okay? So nakapress yung sa gitna, imbis na yung nasa gilid, hindi nyo pipindutin yan mga nasa gilid na yan. Bagkus ay nasa gitna ang pipindutin niyo. So dapat ganito yung setup. Okay? Pendulum, graphic, yung registration natin nasa gitna. And press OK. Kasi pag hindi nyo sinunod to, lalo yung registration, magkakaproblema kayo sa ating pivoting, okay? Kasi isa yun sa mga importanteng lesson, yung pivots, okay? So, ayan, ipipress mo lang yung okay. So, ayan na siya.
So, ito ay isa ng ganap na graphic symbol, mga kaibigan. Okay? So, ngayon, okay? So, bakit natin nasasabing isa siyang graphic symbol? Kasi pag sinelect mo siya, merong nakapalibot sa kanya, no? Nakapaloob siya sa isang light blue box. At hindi lamang 'yon, pag sinelect mo 'to, pag pumunta ka dito sa may properties, right here, nakasulat dito, kung anong klaseng object, kung anong klaseng Adobe Animate object itong sinelect natin. At siya ay isang graphic. At ang pangalan ng graphic symbol na to ay pendulum. Okay? So, ayan. At kung mapapansin ninyo, no, pagka pinindot nyo yung free transform, no? Pag pinindot nyo yung free transform, okay, so magkakaroon siya ng mga ganyang handles. So, pag inikot mo siya, umiikot siya dun sa gitna. Okay? Umiikot siya dun sa gitna. Kasi nandun yung pivot niya. Okay? So, ang gagawin natin, okay? Ang gagawin natin, ililipat natin yung pivot doon sa dulo at the tip of that string. Okay? At the tip of that pendulum string. So, how are we going to do that? Now, you're not going to move this pivot just as if you're, ano bang gusto ko sabihin? Hindi mo itutulak ng ganun yung pivot. Sa halip ay papasukin mo ang loob ng graphic symbol, no? Ang gagawin niyo, papasukin niyo yung loob ng graphic symbol. Paano natin papasukin ang loob ng graphic symbol? Kakatukin mo siya ng 2 beses gamit ang iyong mouse. Okay? So double click natin itong graphic symbol, i-double click o kakatukin natin ng mouse gamit ng 2 beses, okay? So double click. So ayan, pag lumabas itong icon dito, sabi dito pendulum, at meron ka makikitang icon na triangle, circle, and square, yan yung nag-i-indicate, that's the icon that indicates that we are inside this graphic symbol. Okay, so now what you're going to do is nakikita nyo to, itong sinelect ko na to, yung drawing natin, nakikita nyo yung crosshair na yon. Tandaan niyo sa pagkakataong ito, nasa loob tayo ng graphic symbol. Okay? So, ang gagawin natin yung crosshair na yon, yung plus sign na yan, ilalagay natin yan, okay? I-move natin itong object na to in such a way na yung plus icon niya, yung plus sign niya, mapunta dun sa dulo ng ating string. Okay? So, ganyan. So, dapat yung crosshair nandun sa dulo ng string. Okay? So, ngayon, after nyan, scene 1, lalabas tayo ng graphic symbol, scene 1, boom. Eto na siya ngayon. Nakikita nyo yung pivot niya nandun na sa dulo. So, ang gagawin natin, i-move natin siya papunta dito. Okay? So, ganyan yung gagawin natin. Okay? So, eto siya ngayon. So, ngayon, pag inikot mo siya, gamit ang gamit ang free transform tool, kung mapapansin mo, doon na siya nagro-rotate sa bago niyang pivot, doon sa bagong lugar ng kanyang pivot, which is nandun nga sa dulo ng string. Okay? Ngayon, sa susunod nating video, lalagyan natin ng drawing. No? Lalagyan natin ng drawing yung loob mismo ng graphic symbol na ginawa natin. Okay? So, I'm gonna see you in the next video. Goodbye for now.